sa engkwentro. Ito sabi, sinisisi ng mga magigiting ng mga opisyal ng militar at pulisya ang pagkamatay ni Candog kay Raffy. Partner, parang di ko naman nakita yung sinisisi sa kanya ang pagkamatay. Hindi naman sa kamay niya namatay. Hindi naman sa kamay ni Senator Raffy Tulfo. Yung pagkamatay niya, di ba? Ang focus ng manifesto na ito, yung paano niya tinreat yung ang isang sundalo. Di ba ito pa sabi, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. Diba? Yung pagiging patas. Ayan sabi niya, by assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of the soldier engaged in active duty. Pero parang wala akong sinabing sinisisi Senator Raffy Tulfo na siya ang dahilan kung bakit namatay si wala namang Candog. Diba? Sa manifesto. Itong masakit. Diba? Sabi nga natin, itong manifesto tinutulik sana nga yung mga masasakit na words na ginamit. May masakit na yung words ginamit itong si Kuya Mon. Kita mo ba, partner? Sige, basahin mo ito. Pwede ko bang banggitin yun? Mag-GAGO ka na lang. Sabi niya dito, abay mga GAGO pala kayo. Naturingan pa naman din na nagtapos ang ilan sa inyo sa Philippine Military Academy na alma mater ng matatalinong officers. See? Diba? Ang feeling ko dito, Kuya Mon. Lalong umano Attorney Claire Kuya Mon, yun na nga yung tinutuligsa paano kayong mag-treat ng tao? 'Di ba? Tapos gagamit ka pa ng GAGO na parang hindi nakita yung point kung bakit may manifesto. 'Di ba? Parang ito na yung tinutuligsa namin Tapos magagatungan pa ng GAGO na babanggitin na parang minamaliit din niya rito yung mga nag-graduate sa PMA. And to think, nagsabi pa ng Philippine Military Academy. Diba? Yun. So, ano kinalaman ni Raffy sa pagkamatay ni Candog? Di naman sinasabi, diba? It's the treatment. Diba, Kuya Mon? Ayan, kasi paminsan-minsan, kahit kuya, makinig kay Tito Ben. Gumawa. Kaya, mga boss, ito naman. Kung ikaw naman nasa hanay ng administrasyon, at ang mga sahanay ng administrasyon, kinokontra mo, inaakusahan mo ng korupsyon at wala ka mapapakita, masyado ka maepal. Masyado ka mapapel. Gusto mong ipakita na ikaw very powerful, that you can assert, impose, preempt, and not only preempt, put words into the mouth of somebody and even challenge that somebody na sabihin mo yan na ako'y may sabi. Prove to me na hindi ko sinabi yan. Yan ho si Ramon Tulfo, yung langis na kapatid namin. Acting like he is the powerful voice na may impluensya sa palasyo. Hindi ko ho kinahihiya yan. Kami ho mga Tulfo brothers, supporters ho kami. Yes, naniniwala ho kami. Kung ikay supporter, and hindi ko ho nilelecturean yung aking kapatid na si Ramon Tulfo, always kapag kanyang sinulat sa column, kapag hindi ako, si Raffy, si Wanda, si Erwin. Lagi siyang tama. Nakikita niyo ho ba? Lagi always siya'y maepal. And sometimes he doesn't know where to put himself na ikay nagtatrabaho Ramon Tulfo, ay Ramon Tulfo ng tawag ko sa'yo, langis. Sa istasyon ng gobyerno, sa radyo ng gobyerno, may programa ka dyan, and yet you had the audacity to attack yung sinasabing struktura, pundasyon, institusyon na iyong narepresenta. Anong ibig sabihin yan? Kung ikay defiant, and you're a supporter, ang lagi mong binibida ang presidente natin, pero pagkatapos yung mga taong sa paligid niya, binibira mo, hindi ba sinabi ng Pangulo, sinulat mo na maraming korap sa hanay ng Pangulo. Naiilan lang yung doong hindi korap. Binanggit mo si Teddy Boy Locsin at nakalimutan kong iba. Lahat korap na. Ano sabi ng Pangulo? Ebidensya. O ngayon, nasaan yung sinasabi mo? Kasi kuminsan kasi pag ikay nauna magsalita, you put words into the mouth. Abay, mahirap ho kasi para tayong mga linta dyan sa paligid Yan. Si Tito Ben medyo... Ito si Tito Ben maayos-ayos si Tito Ben. Diba? Minsan makinig-kinig kayo kay Tito Ben. Okay? Oo. So, yun lang partner. So far, diba, para bang instead na maturuan sana si Bunso, sino ba Bunso? Si Erwin yata, no? Si Senator Raffy, na hinay-hinay na. Diba? Hinay-hinay na tayo, mga Tulfo brothers. Hinay-hinay tayo sa ganito salita. Diba? Ano pwedeng gawin ng isang Senator Raffy Tulfo sa nangyaring ito, Attorney Claire, na manifesto ng ating mga nasa kasundaluhan? Tingin ko, partner, if he will just make a promise, magto-tone down siya.
Okay. Actually, sinabi ko na to eh. Ito na rin yung pinanawagan ko eh. Sabi ko, mababawasan yung papansin sa inyo. Mhm. Basta magbago lang. Especially kung tatakbo kayong pagka-presidente. Hindi na dapat ganito. Kasi ang laban nito parang kanto eh. Aha. 'Di ba? Nawawala yung pagiging statesman. Eh, ang ganda-ganda pa naman ng ano mo, suit mo. Branded. Tapos ganyan ka magsalita. Nawawala eh. Kaya lang, lagi niyo sinasabi, pangmasa. Mhm. Pero hindi naman lahat ng masa ganyan ang gusto. Oo. 'Di ba? Hindi naman lahat ng masa ganyan ang gusto. Tapos ito pa sinabi ni tama ba ako? Sinabihan niya ni si Senator Raffy Tulfo, nandiyan pa partner, parang kulang to. Ito. Sasabihin ko na sa inyo. Oo. Tignan natin to mga kayubi Okay. Napagkasundo namin magkakapatid, Ben, Erwin, Raffy, Bong, Wanda at ang inyong lingkod na huwag tumakbo si Raffy sa 2028 presidential elections. So anong Tignan namin to. Ha? Kung totoo kayo nagsasalita ng pangakong ito na hindi tatakbo si Senator Raffy Tulfo, tignan natin. Kasi nangako na dati si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa politika. Nagulat ang lahat, pati ako mismo sa mong tumakbo dahil mulat sa poll, pag tinatanong kita, Raffy, kung tatakbo ka, laging ang sagot mo na walang kagatol-gatol ay hindi ako tatakbo, ma'am. Ano nangyari at nagbago ang isip mo? Since 2019, ang dami ng mga nag-aya sa akin na tumakbo and I told them na no. Pero ang Luchi, paulit-ulit na lang kasi yung mga problema nilalapit sa akin. Kumbaga, ang ginagawa ko kasi before, parang band-aid solution. So gusto ko ng major surgery na solusyon sa problema. The only way to solve a problem in the government is for somebody in the government to do it. Kulang pa ba ang batas ngayon? Kung sapat na kasi ang batas natin at yung mga batas na yon ay tama yung ginagawang enforcement, then wala na sanang RTIA. pero Ano daw eh? Senator. Ginusto ng netizens. So dito pa lang, katulad ni ni dating Pangulong Gloria, ayun, 'di ba? Congresswoman. Hindi, tumakbo ng paging Vice President. ng pagka-presidente, si Gloria. Si Gloria Arroyo that time. Oo. So, tingnan natin, saka wala pa ako nakita na sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo. Ang sinabi lang niya, huwag tanggalin niyo ako sa survey. Request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nakikiusap po ako. Especially sa 2028, please huwag nyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-uumpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, yun talaga ang trip ninyo. Please lang, huwag niyo po akong isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, huwag niyo ko isama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Ngayon, kung ano na mga istorya ang lumalabas against me. Kung ano ng klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Kaya nga hindi na ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey ito, nakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may survey yan, kahit na ano pa man yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, I don't care. Tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho, nakikita niyo naman po. Hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po talaga ako. Yun ang pagkatao ko. However, naawa lang po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay. Even some of the people that I know, and including people that are connected to me, my family, silang apektado. Ako, sanay po ako, veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years, tama? Opo, dekada na, sir. And still going strong. So, you cannot break me. That is a promise. Ang kinakaawaan ko lang, yung mga tao na lumalapit umaasa sa programa. Ay, oo, madali ka naman tanggalin sa survey. Pero pag na-COC ako, huwag niyo ako tanggalin pag kandidato. Iba yun. Oo. Diba? So, tingin ko, Tingnan natin, attorney. hindi, sa akin ito, Senator Raffy Tulfo, tingin ko, kung nakikinig ka man, tignan mo na kung ano yung mali. Kung ano yung mga mali mo, kung ano yung mga natutulig sa sayo. Huwag mong ikapikon yun. Yun yung medyo baguhin mo. Diba? Baguhin mo siya. Kasi ito mga tutulig sa sayo at nabago mo yan, mawawala yan.
'Di ba? Baka mangampanya pa sa'yo at suportahan ka kung talagang tumutulong ka. Ang tulong mo tao sa puso, hindi pang vlog, hindi pang views, galing Pang talaga content. hindi pang content, pero galing talaga sa puso at hindi na mamalit ng tao in public, hindi ko alam in private, basta in public at least baka mabago. Oo, attorney. Yun lang naman. Hindi ito ginagawa para ikaw ay siraan. I don't think na para siraan ka. Oo. 'Di ba? Ako nga wala man akong politiko partner. Pero pinupuna ko siya. Kasi I want him sana to change for a better person. Hindi ko sinasabing bad siya ha. But to be a better. Kumbaga magandang Leader. payo. Oo, magandang payo, Attorney Claire. Saka iwasan niya na sa akin lang mga kayubi ha. Iwasan niya na rin kumuha ng maraming programa. Bakit? Di niya na kasi napupuntahan minsan yung Senado. Oh, Lunes, may hearing yun. Ay, sorry. Di pala hearing. Sorry. Lunes may pasok, syempre. Di ba Tuesday, Wednesdays lang naman walang pasok. Oo. So definitely may pasok ang Senado. Senado. Kahit sabihin mo walang hearing, may pasok pa rin yan. Pero ang nadinig ko kasi, nasa taping siya. Nahahati, Attorney Claire. And at the same time, nagpagka-taping niya, pumunta siya sa RTIA. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa mga sulok ng mundo may mga Pilipino. Ako po'y pumupugay sa inyo at siyempre magandang hapon sa ating mga manggagawang Pilipino. Sorry, medyo nalito ako kasi nangihingal pa ako. Sorry po. Galing ako sa taping. Opo. So nahahati yung oras niya. So paano ka magkakaroon ng 200% na pagiging senador? Paglilingkod sa bayan. Nahahati yung oras mo. Pinila, hindi ka man lang daw nakita sa ibang lalawigan na nangampanya. Totoo po yan, hindi ako masyado Ikot. kampanya. Gawa nitong, hindi naman po, I don't belong to any party. Wala po akong makinarya. Okay. At maliit lang po yung grupo ko. It consists of my staff sa Rapid Troop in Action at konting volunteers. So hindi ko abot yung ibang probinsya, yung iba't ibang kasulok-sulok ang mga probinsya sa ating bansa. But anyway, I'm very happy at kahit papaano, maganda-ganda po yung ating numero. Yes. Numero 3. Oo. Pero dati sa mga survey, number 1 ka lagi. Opo, oo nga. Pero so kayo nakapag-ikot pa, malamang na yung number 1 na yan, na-retain mo. Siguro nga po, kabayan. Pero happy na po ako sa numero. Oo, senador ka pa man nun eh. Number 1 o number 12 ay senador ka pa rin. Yun ang Tama importante. Oo. Tama. Pero anong ginamit mo? Yung YouTube mo? Yung YouTube channel mo? O ano? Ang ano po, yung... Ang ginamit mo para sa pangampanya? Hindi po, bawat po yun. Hindi nga, pero nandun ka lagi. Hindi rin po. Hindi rin? Naglagay lang po ako ng mga tao ko, staff ko na mag-pitch in sa akin. Pero meron po akong inopen na account, na official account para sa pagkakampanya. Pero hindi ko masyado ganun karami pa yung followers. Pero okay naman, nakatulong kahit papaano. Pero before election, ay doon ka kilala sa YouTube channel mo. Tama po yung kabayan. Dahil marami tayong mga followers o subscribers, nakatulong din po yun dahil nakilala nila ako. Yun. Kahit hindi mo ginamit during the campaign period, alam nila nakakandidato ka. Wala ka rin commercial sa radio and television? Meron po kabayan sa radio, sa TV, nakisakay tayo sa AXIS Party List. Okay. Sinama po ako. Sa radio po, marami tayo. Oo. Basta nalaman nila kandidato ka, okay na yon. Yun na po. Yun ang Nakatulong yan. pinakaimportante. Anong klaseng senador ka ngayon pag ikaw ay umupo na? Kabayan, ako po isang magiging napakasipag na senador. Sabi ko nga sa mga nakarang interviews ko, kung sa ngayon po bilang isang private citizen at broadcaster, public servant, at 100% rate po yung aking pagtatrabaho, kapag ako po yung naging senador, gagawin ko po yan 200%. Dahil kapag ako po yung naging senador, gagawin ko po yan 200%. Dahil nga po, iba ng labanan ngayon, sapagkat ako po iswelduhan na ng taong bayan, so I will make sure na yung pinapasweldo sa akin ay worth it. Yun. Conflict of interest pa yun dating. Parang si Senator Robin Hood, hindi na siya nag-aartista. Focus Alam ko na lang sabi niya siya sa- meron. Kaya hindi ko alam kung Saturday, Sunday naman ang Hindi shooting niya, di apektado. okay lang. Senator Bong din, di ba? Wag niyong gawin. Si Senator Bong, hindi ko alam ha. Oo. Kasi meron siyang Channel 7. Oo, pero kung hindi apektado yung... Kung Sabado, Linggo, ang pagtitaping nyo, Pwede naman. walang papansin sa inyo. Pero kung araw-araw nakikita kayo dyan, mapupuna talaga kayo. Diba? Maraming salamat. Ako po si Radyo Mo, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, papalala, huwag tulugan ang iyong karapatan.